Radyo Youth and News para sa kabataan, tagahatid ng balita sa inyong mga tahanan. Radyo Youth and News Balita. Magandang araw mga kabataan, narito ang mga nagbabagang balita na talaga namang angkop sa panahon ngayon. Philippines warm and dry season starts at tail end of El Nino. Horrified Marcos summons Sino envoy over secret pact. Gomburza is #1 movie on Netflix PH. PBA San Miguel survives gutsy terra firma to stay unbeaten. Biniverse sold out agad. Ito ang Radyo Youth and News. Klarong-klaro at tunay na balita para sa inyo. Para sa usaping ekonomiya, Pilipinas, mainit at maalinsangang panahon nararanasan sa pagdating ng El Nino. Para sa mga detalye, narito Zoe Tiquia, magbabalita sa inyo. Inanunsyo ng Pag-asa noong nakaraang buwan ang pagsimula ng warm o dry season. Dahil ito sa pagtatapos ng northeast monsoon o hanging amihan. Nasa loob ng Pilipinas at naapektuhan ng hanging amihan ang bansa simula noong Oktubre 2023 hanggang Marso 2024. Inaasahan ang pagtaas ng temperatura sa mga panahong ito, kaya't nagbabala ang Pag-asa Administrator na si Nathaniel Cevando at sinabing magdoble ingat ang mga mamamayan para makaiwas sa heat stress at heat stroke. Ramdam na ramdam nga naman ang init sa karamihang bahagi ng bansa, kaya't nag-anunsyo ang DepEd Biyernes, Abril 12 ng pagsuspende ng klase sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa noong Abril 15 hanggang 16, 2024. Hindi sakop ang mga pampribadong paaralan sa ordinansang ito, ngunit may malayang magdesisyon kung susunod sila rito. Para naman sa balitang pampolitiko, magbabalita sa Radyo Youth and News si Avril de la Peña. Samantala, sa balitang international politics, horrified Marcos summons Sino envoy over secret pact. Isang kamakailang balita ay nag-ulat na sinabi ni Pangulong Marcos na siya ay natakot na ang mga karapatan ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea ay maaaring nakompromiso ng tinatawag na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinanong niya ang ambassador ng Beijing upang ikumpirma ang nasabing agreement ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at China. Ngunit ito raw ay walang pruweba o mga record na maipapakita na nangyari ang kasunduan. Why did they have to keep it a secret? It's baffling. It's not a good situation. Paglalahad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, nagkaroon ng alitan kung talagang nagkaroon ba ng panukala o wala. May mga tumanggi at may mga nakipagtalo na may ginawang kasunduan. Ngayon, ang House of Representatives ay inuudyok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manindigan sa anumang kasunduan na ginawa ng kanyang hinalinhan, na nangangatuwirang wala itong epekto sa kasalukuyang nanunungkulan na pamahalaan. Ito si Avril de la Peña para sa Youth and News Balita. Magbabalik ang Radyo Youth and News, balitang pangkabataan, balitang para sa mamamayan. Walang masyadong mabagal, walang mabilis sa pagtakbo ng buhay, hindi kami mintis, hanggang malalim lang at tandaan, kay may hawak ng iyong akbang. Bes, nalilito ako kung anong course kukunin ko sa college. Ako rin, Bes. Pero for me, dapat hindi natin yan madaliin. Nakasalalay din kasi dyan kung ano magiging future natin. May point ka dyan, Bes. Hay, mag-explore na lang muna ako. Baka kasi mamaya, may kaya pa pala akong gawin pero hindi ko pa nadidiscover. Dahan-dahan lang, buhay ay di karera. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DepEd at ng Radyo Youth and News. Magbalik naman tayo sa balitang bago Maaasahan, at tiyak na may matututuhan. balitang showbiz, Gomburza, nanguna sa mga palabas na itinatampok ng streaming platform na Netflix PH. Tungkol pa sa ibang detalye, narito si Jessica Cuenco, nagbabalita sa Radyo Youth and News tungo sa kabataan, tungo sa tahanan. Number 1 trending sa Netflix ang historical film na Gomburza na pinagbibidahan ni Cedric Juan,
Enchong D at Dante Rivero sa ilalim ng award-winning director na si Pepe Jokno. Nalampasan ng historical film ang iba pang mga pelikula kabilang ang Filipino comedy flick na Becky and Badette. Matatandaan na ang Gumbursa ay nag-uwi ng parangal gaya ng Best Cinematography, Best Director, Best Actor, Best Sound at Second Best Picture noong 49th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Ang Gumbursa ay ang kwento ng 3 paring martir na namatay sa ilalim ng kolonisasyon ng Espanya at naging dahilan upang sumiklab ang damdaming nasyonalismo para sa maraming Pilipino, kabilang ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Nagbabalita, Jessica Cuenco ng Radyo Youth and News. Magbabalik ang Radyo Youth and News matapos ang patalastas na inihandog ng Universidad ng Pilipinas at DepEd. Nak, magka-college ka na at hindi na kita masusubaybayan. Alam kong open-minded ka na sa usaping pakikipagtalik. Nay, alam ko na yan eh. Nak, nire-remind lang kita kasi hindi mo naman alam mangyayari sa future. Pero alam ko namang mabuti ka at alam mo ang tama sa mali. Kung gusto mo man makipagtalik, siguraduhin mo munang ligtas at malinis kayong dalawa. Tsaka gumamit din kayo ng contraceptives para maiwasan ng pagbubuntis. Nay! Bakit? Ayoko naman maging mahigpit sa'yo dahil alam kong alam mo ang limitasyon mo. O siya, alis na ako at may asikasuhin pa. Marami ang nabiktima roon sa aming bayan dahil sa impormasyong di alam ang pinagmulan. Sila'y nagsisisi sa nangyaring nakaraan. Isa lang ang dahilan, sila ay tiyak na walang kaalaman. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DepEd at DOH. Nagbabalik ang Radyo Youth and News, balita mula sa kabataan tungo sa inyong tahanan. Balitang pangmusiko o balitang pantropiko. Narito si John Leonard Navarro upang magbalita mula sa Radyo Youth and News. Tungo naman sa usaping musika, Beanieverse sold out agad. Sold out na agad ang unang solo concert ng Beanie na Beanieverse na magaganap ngayong ika-28 ng Hunyo sa New Frontier Theater. Sa unang araw ng ticket selling tong Martes, ika-2 ng Abril, libo-libong fans ang pumila para makakuha ng Beanieverse tickets. Wala pang 2 oras ay inanunsyo ng Star Music na sold out na ang tickets nito sa lahat ng Ticketnet outlets. Bukod sa kanilang sold-out concert, kinilala rin ang tinaguriang Nations Girl Group bilang most streamed female artist ng Spotify Philippines. Kasalukuyang nasa ika-4 na araw na ng grupo sa unang pwesto na may mahigit 2 milyong monthly listeners. Ang Beanie rin ang kauna-unahang grupo na nakasungkit ng titulo na dating hawak ng sikat na female solo artist tulad ni Moira de la Torre, Janice, Nika del Rosario, Denise Julia at Iles Morena. Ang Beanie ay mula sa pangalang Binibini na binubuo ni Aya, Stacy, Gwen, Mika, Sheena, Colette, Joanna at Maloy. Ako si John Leonard Navarro, tagahatid ng balita sa inyo. Kamakailan lang natin napanood ang isang kahangang-hangan na laban sa pagitan ng San Miguel at Tierra Firma. Sa isang mabigat na laban, sinuwerte ang San Miguel na talunin ng kanyang kalaban na Tierra Firma sa score na 113-110. Nagtala si Motatuwa ng 20 puntos at nawala noong ika-4 na quarter na nagdala sa San Miguel patungo sa tagumpay. Si CJ Perez din ay nagtala ng 25 puntos habang nag-ambag ng 20 puntos si Junmar Fajardo rin. Sa unang 2 quarter, tila kulang-kulang pa rin ang performance ng San Miguel bago sila bumangon sa ika-3 quarter at ito ay dinala nila papunta sa katapusan. Hindi natin dapat kalimutan sila Isaac Go and Wami Johnson dahil sila ay binato laban sa Tierra Firma dahil sa kanilang pagganap na parang mga Diyos. Ngunit sa kabila nito, hindi sapat ang kanilang mga pagsisikap upang malampasan ang matinding depensa ng San Miguel sa mga huling sandali. Malugod na pagbati sa pagkapanalo ng San Miguel Beerman. Ito ay simula pa lamang. Abangan ang mga susunod na laban at pangyayari sa PBA.
Ako si John Cedric Binoy, ang inyong mananalaysay sa radyo para sa sports ng Radio Youth News. Mula sa mga miyembro ng Youth and News Radio, iyan po ang mga balita para sa oras na ito. Ako si Jessica Cuenco. Ako si Zoe Tiquia. At ako naman si John Leonard Navarro. Ito ang Radio Youth and News, maaasahan Makatotohanan. Mula sa kabataan tungo sa inyong mga tahanan. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ito ang Radio Youth and News. Magandang araw.